Magandang gabi, Jaden. At ako naman si Gert Batapan. At sa inyo, ako nagpok na balita ngayong araw. Ayon sa National Geographic, itong tungkol kwento ng mga celestial na hayop na tulaman sa mundo ay matatagpuan sa mga kasugatan at marami sa kanila hindi nakakatiis sa deforestation ng mga servisyo sa kanilang tirahan. Sa pananaliksik upang makagawa ng paraan para sa tirahan ng tao, maaaring alisin ng mga tao ang 15 bilyong puno taon-taon. Gayunpaman ang wildlife, mga kalapit na tirahan at maging klima ay maaaring magdusa ng gusto bilang resulta ng pag-alis ng puno. At yan po ang tinututukan ni Alexandria Reyes. Magandang hapon sa inyong lahat. This is Alexandria Luis de los Reyes reporting live from Santa Rosa, Laguna. Behind me, you can see the extent of devastation. Trees that have stood tall for countless of years are being cut down at an alarming rate. But amidst the destruction, there are signs of hope. Individuals and organizations stepping up, doing their part to restore and protect our environment. Public opinion on this matter is strong. Local citizens have come to protest against the deforestation, demanding immediate action from the authorities. Tanungin po natin ang public opinion po nila sa cutting of trees. What do cutting of trees do for our planet and why are you against it? I think na masama yung pagpuputol ng puno sa ating planet kasi pwede ito mag-cause ng mga landslides sa mga bundok at pwede ito din yung isa sa mga reason kung bakit napakaganda. Your opinion on the sudden cutting of trees? I think ang pagpuputol ng puno ay ang nakakasama sa ating planeta at ito ay nagkakos ng init ng panahon. Dahil cutting trees is bad for our planet and I want to stop it. Sa ngayon ay patuloy pa rin nagdedemand ang otoridad sa pangyayaring ito. Nagbabalik, Gert Batapan. At ayun ang nagbabagong balita. Maraming salamat po.